King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 700. Ipaglaban ang Pirate Emperor. Ang metalikong barko ng kamatayan ay nanatili malapit sa whirlpool. Hindi ito nakapasok. Si Wenloan, ang Yin-Yang Lord, at ang Death Guards ay nakaramdam ng kawalan ng magawa habang nakatingin sila sa napakalaking whirlpool. Ang whirlpool na ito ay konektado sa kapangyarihan ng langit at lupa ng buong Pirate Sacred Land. Hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng mga tao. Nawala namin ang pagkakataon na si Zhao Feng ay naging isa sa Pirate Kings at pumasok sa Pirate Emperor Sacred Land. Hindi nagtagal ay nakatanggap ang Yin-Yang Lord ng ilang impormasyon. Ang mga Death Guard na sakay ng barko ay naglibot at nahuli ang ilan sa mga pirata sa malapit. Wala pang eksperto sa labas ang nakapasok ng puwersahang pamana sa Pirate Emperor's inheritance. Kahit na ang mga matataas na emperor gaya ng Emperor of Death ay hindi nakapasok ng malakas sa Pirate Emperor Sacred Land. Ang Pirate Emperor Inheritance ay isang maliit na pamana lamang kumpara sa Demigod Forgotten Garden, at ni Zhao Feng ay hindi kahit isang tunay na pirata, kaya hindi siya makakatanggap ng anumang tunay na kapalaran o mana. Nakangiting kumpiyansa si Wenloan. Sa nakalipas na kalahating taon, nabawi ni Wenloan ang kanyang cultivation, at mas lumago pa siya pagkatapos ng kapalaran at karanasan ng Demigod Forgotten Garden. Isa na siyang half-step king ngayon. Ang Pirate Emperor Inheritance ay hindi tatagal ng higit sa kalahating buwan. Hihintayin na lang natin dito si Zhao Feng na lumabas. Ipunan ang iba pang Death Spirit Lords at Death Guards. Sabi ng Yin-Yang Lord sa malalim na boses habang nagmensahe siya sa iba pang mga subordinate ng Emperor of Death sa malapit. Sa kabilang bahagi ng whirlpool, 12 barko ang naglayag sa magulong alon. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit isang maliit na isla na sakop ng isang misteryosong sinaunang berdeng ilaw ang lumitaw sa paningin. Tumayo si Zhao Feng sa deck at siniyasat ang kakaibang sukat na ito. Sa kanyang paningin ay walang limitasyong tubig, ngunit hindi tulad ng walang limitasyong karagatan ng labas ng mundo. Ang magulong alon ay nagtulak sa mga barko sa nag-iisang bahagi ng lupa, ang maliit na isla sa gitna. Ito ay isang lihim na kaharian na marahil ay mas mataas pa kaysa sa Demigod Forgotten Garden. Bulong ng batang demigod, at si Zhao Feng ay natigilan. Ang Pirate Emperor Inheritance ay parang pamana ng isang pinakamataas na emperor, ngunit ito ay talagang isang napakataas na ranggo na lihim na kaharian. Malapit na tayo sa Pirate Emperor Sacred Land. Tuwang-tuwa ang mga pirata na sakay ng mga barko habang nakatitig sa maliit na isla. Nakikita ni Zhao Feng ang 18 taluktok sa isla, pati na rin ang isang malaking bundok sa pinakagitna na tila tinatanaw ang iba. Ang bundok ay tila may aura ng isang emperor. Hihihi, pagkatapos makapasok sa Pirate Emperor Sacred Land, ang 18 Pirate Kings ay muling ipamahagi, at isa pang Pirate Emperor ang isisilang. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas. Siyempre, ang mga normal na hari ay hindi nang ahas na itoon ang kanilang mga mata sa trono ng Pirate Emperor. Ang mga may pinakamataas na pagkakataon na makuha ito ay ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at Zhao Feng. Ang dimensyong ito ay tila hiwalay sa labas ng mundo. Ang buhok at kaliwang mata ni Zhao Feng ay naging purple, at nakikita niya kung gaano kakaiba ang dimensyong ito sa kanyang God's spiritual eye. Ang isla sa gitna ay tila isang napakaliit na bahagi ng lihim na kaharian, ngunit ang magulong alon ay nagtulak sa lahat ng mga barko at mga buhay na nilalang patungo dito. Maya-maya, ang 12 barko ay nakarating sa pampang. Mabilis. Kunin ang pagkakataong ito. Ang mga pirata ay nagsimulang maningil sa isla ng buong bilis. Ang isla ay may orihinal nitong sinaunang hitsura, at ang mga mapagkukunan dito ay mas mahusay pa kaysa sa Purple Saint Ruins. Bukod pa riyan, ang 18 taluktok ay naging target din ng mga pirata. Zhao Feng. Ang 18 taluktok ay naglalaman lahat ng pamana ng Pirate Emperor. Maaari kang pumili ng isa na nababagay sa iyo. Sabi ng lalaking gininto ang buhok. Whoosh! Sa sandaling sinabi niya iyon, ang lalaking may gintong buhok at ang lalaking may mahabang balbas ay nagtungo sa kani-kanilang mga taluktok. Matapos makapasok sa Pirate Emperor Sacred Land, lahat ng mga pirata ay nakipaglaban para sa kanilang sariling kinabukasan. Ang trono ng Pirate Emperor.
Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay parehong lumipad patungo sa malaking bundok sa pinakagitna. Ang malaking bundok na ito ay kumakatawan sa pakikipaglaban para sa trono ng Pirate Emperor. Ding ding. Bam! Nagsimulang maglaban ang dalawang haring pirate sa ikalawang pagdating nila sa bundok, at hindi lumahok ang iba pang haring pirate. May kanya-kanya silang plano. Hanggat natanggap ng Cold Moon King o ng Giant Shark King ang mana ng malaking bundok, sila ang magiging susunod na Pirate Emperor. Sa sandaling ipinanganak ang isang Pirate Emperor, magagawa nilang utusan ang 18 Corners Pirate Sacred Land sa paligid. Lumipad si Zhao Feng sa kalangitan at tumingin sa buong isla, at ipinakita niya ang isang hitsura ng pagkabigo. Ito ay malinaw na, habang ang Pirate Emperor's inheritance ay bihira, mayroon pa ring agwat sa pagitan ng Demigod Forgotten Garden at ng Pirate Emperor's inheritance. Ang mga mapagkukunang nasa loob ng lugar na ito ay hindi maihahambing sa Demigod Forgotten Garden. Ang mga lugar na may mas magandang kapalaran ay ang 18 taluktok at ang gitnang bundok. Gayunpaman, ang problema ay hindi masyadong interesado si Zhao Feng sa Pirate Emperor inheritance. Walang angkop na mana para sa kanya dito. Gaano man kalakas ang Pirate Emperor, isa lang siyang Peak Emperor, at wala siyang eye bloodline. Si Zhao Feng ay may mana ng Wind Lightning Emperor at ang God Tribulation Lightning. Anumang pamana na mas mababa sa isang Sacred Lord ay hindi nakaakit sa kanya. Sa kabilang banda, ang batang demigod ay lumahok sa pakikipaglaban para sa mga mapagkukunan sa isla. Kahit gaano payat ang langaw, mayroon pa ring karne, at ang batang demigod ay nangangailangan ng mga mapagkukunan upang mabawi ang kanyang lakas dahil nililimitahan siya ni Zhao Feng. Huwag pumatay ng masyadong maraming tao. Utos ni Zhao Feng. Ayaw niyang masira ang balanse sa isla. Maaaring magdulot iyon ng hindi inaasahang resulta sa Pirate Sacred Land. Boom! Isang malaking itim na poste ang tumaas sa kalangitan mula sa isang tiyak na tuktok. Sobrang bilis. May isang taong nakatanggap ng bahagi ng Pirate Emperor inheritance ng napakabilis. Nagulat ang mga pirata sa isla, at nakita ni Zhao Feng na ang tuktok kung saan nagmula ang itim na poste ay isang pamana ng demonic daw. Sa tuktok ng bundok, isang Pirate King ang natabunan ng itim na liwanag habang dahan-dahan siyang sumanib sa bundok at nawala. Weng! Ang bundok pagkatapos ay natabunan ng isang itim na ilaw, na hamarang sa iba sa pagpasok. Alam ni Zhao Feng na ang hinaharap na Pirate King ay nakumpirma na ngayon. My Lord, sa iyong lakas, bakit hindi lumaban para sa isang rurok? Ang isang half-step king na pirata ay tumingin kay Zhao Feng nang may pagtataka. Ang pirata na ito ay isang subordinate ng Cold Moon King. Ayokong maging isang pirata, at ayokong maging restricted sa Pirate Sacred Land. Umiling si Zhao Feng nang nakangiti. Hindi talaga siya naakit ng Pirate Emperor's inheritance, at hindi rin ito angkop para sa kanya. Higit sa lahat, kapag nakatanggap siya ng mana, isang Pirate King token ang magsasama sa Zhao Feng, na maghihigpit sa kanya sa Pirate Sacred Land. Sa sandaling ito, tinitigan ni Zhao Feng ang mga labanan sa isla mula sa itaas. Ang pinakamabangis na labanan ay sa pagitan ng Cold Moon King at ng Giant Shark King. Pareho silang nasugatan sa labanan noon, at ang labanang ito ang magpapasya kung sino ang namatay at kung sino ang nabuhay. Cold Moon King, mas nasaktan ka kaysa sa akin. Kung magpapatuloy ito, matatalo ka. Sabi ng Giant Shark King sa malalim na tono. Makikita natin. Malamig ang mukha ng Cold Moon King habang nilaslas niya ang kanyang talon at espada, gamit ang kanyang bilis at opensa para makuha ang kalamangan. Sa mga tuntunin ng bilis at opensa, ang Cold Moon King ang pinakamagaling sa tatlong figureheads. Gayunpaman, napakalakas ng katawan at bloodline ng Giant Shark King, at dalubhasa siya sa depensa, kaya madali niyang natunaw ang mga pag-atake ng Cold Moon King. Bukod doon, ang ilan sa iba pang mga taluktok ay pinaglabanan ng ilang pirata. Ang Pirate Alliance ay natalo ng maraming Void God Realm Kings sa labanan noon, kaya mayroon lamang bahagyang higit sa 10 hari, habang mayroong 18 taluktok sa isla. Hanggat ang isa ay isang hari, madali nilang makukuha ang isang pick, at ang mga natitirang pick ay pinaglabanan ng ilang half-step na kings o pick sovereign lords. Kasabay nito,
Ang lower middle echelon ng mga pirata na walang karapatang lumaban para sa mga pick ay naghahanap ng mga mapagkukunan. Ang pinakakaswal na tao sa buong isla ay tiyak na si Zhao Fang. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at tumingin sa paligid ng isla at sa dimensyon. Zhao Fang, tulungan mo ako. Kung magagawa kong makuha ang trono ng Pirate Emperor, may utang na loob ako sa iyo, at babayaran ko ito ng 10 beses sa hinaharap. Isang malamig, malutong na boses ang narinig sa kanyang tainga, at nakita ni Zhao Fang na ang may-ari ng boses ay ang Cold Moon King. Ang perpektong katawan ng Cold Moon King ay natatakpan ng liwanag ng buwan, at habang ang kanyang mahahabang binti ay kasing puti ng nyebe, may ilang mga marka ng dugo sa mga ito. Hinawakan niya ang kanyang espada at talam at kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Hindi siya mas mahina kaysa kay Zhao Fang sa mga tuntunin ng paggalaw, at ang kanyang opensa ay sapat na upang takutin ang mga emperor. Sa panandaliang panahon, ang Cold Moon King ay may kalamangan, ngunit masasabi ni Zhao Fang na ang Cold Moon King ay naubos ng maraming enerhiya. Mabilis ang kanyang paghinga, at pataas-baba ang kanyang dibdib. Nagsimula nang tumulo ang pawis sa kanyang noo habang nakatingin kay Zhao Fang na may nagmamakaawang tingin at determinasyon. Alam ni Zhao Fang na bihira para sa Cold Moon King na humingi ng tulong. Kasabay nito, nangangahulugan ito na nagtiwala siya kay Zhao Fang. Wala pang nagawa si Zhao Fang hanggang ngayon, at maaaring isipin ng iba na iniisip niya ang trono ng Pirate Emperor. Ito ang naisip ng Giant Shark King. Iniimbak niya ang kanyang lakas at naghahanda pa para kontrahin si Zhao Fang. Giant Shark King, ibigay ang trono ng Pirate Emperor sa Cold Moon King. Napakaprangka ni Zhao Fang. Ano? Nanlamig ang katawan ng Giant Shark King habang hindi makapaniwalang tumingin kay Zhao Fang. Noong una ay naisip niya na iniisip din ni Zhao Fang ang trono ng Pirate Emperor, kaya naman hindi pa siya kumikilos, ngunit tinutulungan ni Zhao Fang ang Cold Moon King. Hindi kaya interesado itong si Zhao Fang sa trono ng Pirate Emperor. Kung ganoon nga, nanlamig ang puso ng Giant Shark King. Sa labanan noon, si Zhao Fang at ang lakas ng batang demigod ay naging dahilan upang igalang siya ng ibang pirate kings. Ang batang demigod ay kaya pang sugpuin ang intent of an emperor, at ang huling void space eye slash ni Zhao Fang ay nasugatan ng husto ang isang emperor, na nagpalamig sa puso ng iba. Zhao Fang. Hanggat hindi ka nakikialam sa laban para sa Pirate Emperor, papayag ako sa halos lahat ng gusto mo. Mabilis na sabi ng Giant Shark King. Kapag si Zhao Fang at ang batang demigod ay tumulong sa Cold Moon King, wala na siyang pagkakataon. King of Gods, Kabanata 710. Paggamit ng Demonic Vine. Si Zhao Fang ay naging kritikal na salik sa pakikipaglaban para sa Pirate Emperor. Ang kanyang pag-iral ay sapat na upang ibalik ang tubig, at kung siya at ang batang demigod ay magsasama, magagawa nilang sugpuin ang anumang pangunahing figurehead. Paumanhin, bago ako umalis sa Pirate Sacred Land, nasa ilalim pa rin ako ng Cold Moon King. Dahan-daang sabi ni Zhao Fang habang ang kanyang kaliwang mata ay nakatutok sa Giant Shark King. Dahil ang dimensyong ito ay hiwalay sa labas ng mundo, maaari niyang gamitin ang kanyang eye bloodline dito nang walang anumang pag-aalala. Iyon. Ang Giant Shark King ay nakaramdam ng nakakagulat na eye intent na nagpabagabag sa kanyang kaluluwa, at ang tunog ng kulog ay lumitaw sa kanyang kaluluwa. Mayroon ding mapangwasak na aura na nakapaloob dito. Eye bloodline. Ito ang kanyang tunay na lakas. Natigilan ng Giant Shark King. Ginagamit na ngayon ni Zhao Fang ang kanyang lakas ng kaluluwa at eye intent ng walang paghihigpit. Pagkatapos ng ebolusyon ng God's Spiritual Eye, ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang pag-unawa sa 10,000 Divine Thoughts Technique, at ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa sarili gamit ang God Tribulation Lightning, na mas nagpalakas sa kanyang kaluluwa. Ngayon, ang kanyang kaluluwa at bloodline ay hindi mas mahina kaysa sa isang Pick-tier King, habang ang kadalisayan ng kanyang kaluluwa ay nalampasan pa nga ang Pick-tier Kings. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Siya ay naging mas malakas habang tumatakbo palayo sa Emperor of Death. Zhao Fang, salamat. Binigyan siya ng Cold Moon King ng nagpapasalamat na ekspresyon. Kasama si Zhao Fang at ang batang demigod, nagkaroon siya ng mataas na pagkakataon na matagumpay na makuha ang trono ng Pirate Emperor.
Sa kabila ng pagiging napakalakas ni Zhao Fang, kumilos pa rin siya bilang kanyang subordinate. Guro. Ang batang demigod ay lumipad sa himpapawid, at ang pag-akyat ng demigod intent ay nagpabagsak sa puso ng Giant Shark King. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ng Giant Shark King. Si Zhao Fang at ang batang demigod ay gumanap ng kritikal na bahagi sa pagtalo kay Emperor Muyon. Ang kanilang pinagsamang puwersa ay walang kapantay laban sa sino mang mas mababa sa isang emperador. Cold Moon King, siguradong maswerte ka. Hindi ako sasali sa laban para sa Pirate Emperor. Mapait na ngumiti ang Giant Shark King at inamin ang pagkatalo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang panghihinayang na hindi niya sinubukang kunin si Zhao Fang sa kanyang tabi noon. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, maaaring tinutulungan lamang ni Zhao Fang ang Cold Moon King dahil sa kanyang kagandahan at kagandahan. Bago siya umalis, sinulyapan ng Giant Shark King si Zhao Fang at ang Cold Moon King na may matalim na tingin, na naglalaman ng hinala at may alam na tingin. Nanatiling walang ekspresyon si Zhao Fang at pinanood siyang umalis, habang nanatiling malamig ang ekspresyon ng Cold Moon King. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, ngunit mas bumilis ang tibok ng kanyang puso, at hindi niya maiwasang hindi mapalagay. Tinulungan ba siya ni Zhao Fang dahil sa kanyang hitsura? Hihingi ba siya ng sobra? Cold Moon King, aalis ako pagkatapos magsara ang Pirate Emperor Inheritance. Tumingin sa likod si Zhao Fang at dumiretso sa punto. Nagpakawala ng hininga ang Cold Moon King sa kanyang puso. Ang kalmado ni Zhao Fang ay nakadama sa kanya ng bahagyang pagkadismaya, ngunit hindi ito bilang kung siya ay umibig kay Zhao Fang. Bilang isang pirata na nakaranas ng hindi mabilang na mga away at patayan, ang kanyang puso ay kasing tigas ng bato at hindi madaling magagalaw. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na nagpapasalamat siya sa lalaking ito. Hinangaan niya ang kalmado at katapatan ni Zhao Fang, lalo na ang tulong nito sa kritikal na sandali. Gayunpaman, ang kakaiba, tila si Zhao Fang ay hindi man lang interesado sa Pirate Emperor Sacred Land o sa pamana ng Pirate Emperor at gusto lang umalis sa lalong madaling panahon. Munting kunyon, tingnan natin ang ibang lugar. Sabi ni Zhao Fang sa batang demigod. Siniyasat ni Zhao Fang ang buong isla gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Walang kakaiba o karapat-dapat puntahan. Little Kunyon. Naramdaman ng Cold Moon Kong na parang pamilyar ang pangalan na ito, na parabang nabasa niya ito sa isang libro sa isang lugar. Siyempre, hindi niya ito pinag-isipan ng malalim. Zhao Fang, may utang akong pabor sa iyo. Babayaran kita ng 10 beses pa sa hinaharap. Mataimtim na sabi ng Cold Moon King habang nakatingin sa likod ni Zhao Fang, ngunit hindi niya ito isinasa puso at umalis na lamang kasama ang batang demigod. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Zhao Fang at naghagis ng ilang barya sa hangin. Master, ang nararamdaman ko ay katulad mo. Ang lihim na kaharian na ito ay talagang hindi kasing simple ng pamana ng isang maliit na emperor, kahit na siya ay isang mechanisms grandmaster at isang array grandmaster. It's just way too complicated. Tumango ang batang si demigod at sinabi. Gayunpaman, ang tao, pusa, at bata ay naglibot sa isla para sa mas malapit na inspeksyon. Wala pa rin kaming nahanap. Ang islang ito ay dapat itayo ng Pirate Emperor. Nag-usap sina Zhao Fang at ang batang demigod habang nag-scout sila. Makalipas ang isang araw, sumuko na si Zhao Fang sa paghahanap sa isla, ngunit ang mga alon at lakas sa labas ng isla ay nagtulak sa lahat patungo sa isla. Haharapin niya ang isang malakas na resistive force kapag sinubukan niyang lumipad, at mapapatatag lamang niya ang kanyang sarili kapag ginamit niya ang kanyang wings of wind and lightning. Lumipad palabas si Zhao Fang ng libu-libong milya at lumakas ang paglaban, ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang malaking halaga ng mga mapagkukunan na maaaring palitan ang kanyang true yuan. Makalipas ang ilang libong milya, biglang naramdaman ni Zhao Fang na bahagyang huminahon ang mga alon ng karagatan at humina ang puwersa ng paglaban. Lalo pa tayo. Sa pagkakataong ito, lumipad siya ng 12-12 libong milya, ngunit wala pa rin siyang nakitang pangalawang isla. Sa sandaling ito, narating na nila ang dulo ng lihim na kaharian, at isang madilim na berdeng hadlang ang lumitaw sa paningin. Ang lihim na kaharian na ito ay tiyak na mataas ang ranggo. Nagsalubong ang mga kilay ng batang demigod.
hindi sumuko si Zhao Fang. Bumalik siya sa isla pagkatapos ay lumipad patungo sa kabilang panig, ngunit wala pa rin siyang nahanap. Sa halip, nahaharap siya sa mas maraming panganib mula sa kapaligiran, ngunit si Zhao Fang ay mayroong God's spiritual eye at ang wings of wind and lightning, na nagpapahintulot sa kanya na makadaan ng ligtas. Walang malapit sa ibabaw ng karagatan. Umikot ang isip ni Zhao Fang. Minarkahan niya ang isla at ang ibabaw ng karagatan. Bakit hindi subukan sa ilalim ng tubig? Mungkahi ng batang si Demigod, at tumango si Zhao Fang. Iyon ang iniisip niya. Plop! Si Zhao Fang ay lamusong sa tubig, at isang layer ng purple na kaliskis ang lumitaw sa kanyang katawan. Ito ang kanyang water elemental defensive bloodline, at mayroon din siyang isa pang water bloodline. Bagamat malakas ang paglaban, nagawa niyang maabot ang lalim ng karagatan. Nakakatakot ang puwersa sa kailaliman ng karagatan. Kahit na ang mga normal na hari ay hindi makakapagpapanatili ng kanilang sarili dito ng matagal. Higit pa rito, ang kulay ng karagatan ay madilim na berde, at ito ay lubhang naghihigpit sa kanyang mga pandama. Halos 1 milya lang ang layo ni Zhao Fang gamit ang kanyang God's spiritual eye. Meow meow. Inihagis ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga lumang tansong barya at itinuro sa isang tiyak na direksyon. Gumamit si Zhao Fang ng ripple ng tubig upang protektahan ito, habang ang Golden Cool Sacred Body ng batang demigod ay may kakayahan na protektahan siya mula sa tubig habang sumusunod siya mula sa likuran. Alam din ng pas ang ito ang panghuhula. Sinundan ng batang demigod si Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw mula sa likuran. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas. Ang madilim na berdeng liwanag sa kailaliman ng karagatan ay naging mas maliwanag at mas maliwanag, na parang may pinanggagalingan ng liwanag. Meow meow. Inihagis muli ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga tansong barya at tila nasa sabik. Nagpakita ng kain na hinalang tingin ang batang demigod. Tila talagang nagtiwala si Zhao Fang sa maliit na pas ang magnanakaw at patuloy na sumusulong. Gayunpaman, habang papalapit sila sa pinagmumulan ng liwanag, mas lumalakas ang presyon ng tubig. Sa isang tiyak na sandali, lumitaw ang madilim na berdeng mga baging sa harap. Ang bawat baging ay may berdeng spike at kumikinang na may malamig na liwanag. Ang pinagmulan ng berdeng liwanag ay nagmula sa kailaliman ng mga baging, at naramdaman din ni Zhao Fang ang isang sinaunang aura doon. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay ikan-away ang kanyang mga paa sa paligid at naging mas nasasabik. Master, naniniwala ako na may isang lihim na walang nakakaalam sa kailaliman ng mga baging. Sabi ng batang demigod, ngunit upang maabot ang pinagmumulan ng liwanag, kailangan nilang dumaan sa hindi mabilang na madilim na berdeng baging. Boom! Ang batang demigod ay sumuntok at gumawa lamang ng maliit na puwang sa mga baging sa unahan. Ang mga baging na ito ay napakaluma at nababanat laban sa True Yuan at pisikal na pag-atake. Nagbago ang ekspresyon ng batang demigod. 70% ng kanyang buong kapangyarihan ay nakagawa lamang ng isang butas na kalahating yarda ang lapad. Isa pa, malakas ang paglaban sa karagatan, kaya mahirap ilabas ang buong kapangyarihan niya rito. Scarlet Destruction Wind Lightning. Inilabas ni Zhao Fang ang kanyang palad at nakagawa lamang ng maliit na puwang. Ang mga halaman ay lubhang nababanat laban sa kidlat. Ang madilim na berdeng baging ay malamang na umaabot ng ilang daang milya. Si Zhao Fang at ang batang demigod ay nakaramdam ng kaguluhan. Ang madilim na berdeng baging ay dahan-daang gagaling pagkatapos masugatan. Subukan natin ito. Isang tuyo, matigas, itim na buto ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Demonic Helvine Seed. Bulalas ng batang demigod nang makilala niya ang binhi. Noon sa Purple Saint Ruins, ginamit ng 3 2-star sects itong Demonic Helvine Seed para subukang sirain ang Purple Saint Ruins. Boom! Inilagay ni Zhao Fang ang Demonic Helvine Seed sa lupa. Elixir of Life. Mabilis na kumuha si Zhao Fang ng isang patak ng Elixir of Life at pinagsama ito sa Demonic Helvine Seed. Ang isang patak ng Elixir of Life ay naglalaman ng napakalaking life force at maaaring gawing lugar ng kamatayan ang isang lugar na puno ng buhay at magbigay ng espiritual na mga halaman hanggang sa 1,000 taon. Ho! Ang binhi ay agad na nagsimulang tumubo ng galit,
at ang mga baging nito ay naging makapal at mas mahaba. Sa loob lamang ng ilang paghinga, lumitaw ang malalaking patak ng itim na baging at bawat isa sa mga baging ay naglalaman ng mga spike na nagpapalamig sa dugo ng isa. Crystal Stone of Life. 10,000 Year Zoo Fruit. Blood Bamboo. Isa-isang itinapon ni Zhao Feng ang mga pambihirang kayamanan sa Demonic Hellvine, at ang bilis ng paglaki ng Demonic Hellvine ay agad na tumaas ng ilang beses. Sa ilang sandali lamang, napuno ng mga itim na baging ang kanilang paningin at mabilis na sinimulan ang pagsipsip ng puwersa ng maitim na berdeng baging matapos itong matugunan. Tulad ng inaasahan ng isang puno ng sakuna na antas. Bulalas ng batang demigod. Ang Demonic Hellvine ay maaaring sumipsip ng lakas ng buhay ng lahat, kabilang ang asensya ng dugo ng mga eksperto. Bagamat ang madilim na berdeng baging ay lubhang nababanat sa mga pisikal na pag-atake, ito ay isang medyo lumang water elemental na halaman. Habang nagsasalubong ang dalawang baging, nakita nilang nalalanta ang madilim na berdeng baging. Ang isang uhaw sa dugo na aura ay lumitaw sa loob ng masa ng mga baging, at isang malaking halimaw na kasing laki ng pagong ang lumitaw, na natatakpan ng ilang daang baging na 12-dosenang yarda ang haba. Hihihi, Demonic Vine Hell King, lumabas ka. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at agad na kinokontrol ang Demonic Hell Vine King. Pagkatapos niyang kontrolin ang Vine King, makokontrol ni Zhao Feng kung saang direksyon ito lumaki. Hindi nagtagal ay nakarating ang mga baging sa Origin Core Realm, at nagpatuloy ito sa pagsipsip ng mas maraming life force mula sa Dark Green Vines. King of Gods, Kabanata 711. Heaven's Legacy Civilization. Kinokontrol ni Zhao Feng ang Demonic Hellvine King at ginawa itong magbukas ng landas sa madilim na berdeng mga baging, ngunit ang life force at bilis ng pagbawi ng madilim na berdeng baging ay napakalakas, kaya hindi mabilis ang pag-unlad. Meow meow. Lumitaw ang isang array flag sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa habang itinatayo nito ang Ghost Corpse Cursed Array. Lumitaw ang mga pares ng pulang mata sa loob ng madilim na kulay abo na usok, at ang lakas ng enerhiya ng pag-iisip na nagmumula sa kanila ay maaaring makapagpatayo ng mga balahibo ng sinuman. Ang hitsura ng Ghost Corpse Cursed Array ay nagpabilis sa pag-unlad. Maaaring makuha ng Ghost Corpse Cursed Array ang kakanyahan at puwersa ng buhay ng sinumang nilalang, at ang kapangyarihan ng pagkamuhi nito ay naging dahilan ng pagkalante ng mga malapit na madilim na berdeng baging. Ang aura ng madilim na pulang mata sa loob ng Ghost Corpse Cursed Array ay nagsimulang lumakas. Ang Dark Green Vines ay isang mataas na kalidad at may malakas na life force. Ito ay talagang nakakatulong sa array. Masaya si Zhao Feng. Para sa bawat 200 metro ng madilim na berdeng baging na nilamon, ito ay kapareho ng paglamon ng isang Sovereign Lord rank. Ang paglilinang ng mga Ghost Corpses sa loob ng Ghost Corpse Cursed Array ay patuloy na tumataas, at pagkatapos na itulak pasulong ang 12-dosenang milya, karamihan sa mga Ghost Corpses ay nakarating na sa middle stage na Small Origin Core Realm, habang ang isang maliit na bilang ay umabot sa late stage Small Origin Core Realm. Ang batang demigod ay nag-click sa kanyang dila habang siya ay nanonood. Ang maitim na berdeng baging ay isang sinaunang halaman na lubhang nababanat laban sa mga pisikal na pag-atake, ngunit ang mga ito ay mahigpit na sinalungat ng Ghost Corpse Cursed Array at ng Demonic Hellvines. Habang sumusulong sila, ang Ghost Corpse Cursed Array ay lumamon ng mga baging sa bilang ng libo, at ang aura nito ay naging mas magulo. Sa sandaling ito, kapag ang lahat ng 100 pares ng mga pulang mata ay nanlilisik ng magkasama, maaari silang bumuo ng isang surge ng mental energy na sapat na malakas upang sugpuin ang layunin ng mga normal na hari. Makalipas ang kalahating araw, ang Demonic Hellvines at ang Ghost Corpse Cursed Array ay nagawang itulak pasulong ang halos 200 milya. Ang lahat ng mga sinumpaang Ghost Corpses ay umabot na sa cultivation ng late stage na Small Origin Core Realm, at ang isang maliit na bilang sa kanila ay umabot sa peak Small Origin Core Realm. Ang nakamamatay na kapangyarihan mula sa usok ay sapat na upang maiwasan ito ng mga normal na hari. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tuwang-tuwa na tumingin sa harapan. Ang madilim na berdeng mga baging ay tila umabot na sa dulo, at isang makinang na kinang ng berde ang lumitaw. Narating na natin ang pinagmumulan ng berdeng ilaw. Si Zhao Feng at ang batang demigod ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon.
Isang makinang na berdeng hadlang ang lumitaw sa paningin pagkatapos ng walang limitasyong mga baging. Ang berdeng hadlang ay napakalaki, at isang sinaunang metal na kuta ng kastilyo ay makikita. Pinipigilan ng berdeng barrier ang pagpasok ng tubig, at may mga kakaibang istruktura sa paligid ng sinaunang kastilyo. Matataas na tore, mahiwagang stargazing na gusali, isang kalmadong fountain. Ang lahat ng ito ay tila hindi mula sa panahong ito. Parehong naramdaman ni Zhao Feng at ng batang demigod na nanginginig ang kanilang mga puso nang ang isang luma at sinaunang aura ay nagmula sa mundo ng metal. Ang mga gusaling ito ay nagmula sa isang pinakamataas na lahi. Maaaring ito ay may sariling hula ang batang demigod. Ang mundo ng metal ay napakalaki. Mukhang ito ang Heaven's Legacy Race. Naalala ni Zhao Feng ang paglalarawan ng isang partikular na lahi mula sa aklat na 10,000 Ancient Races Rangkang. Sa kanila, ang Heaven's Legacy Race na nasa ikatlong ranggo ay lumikha ng isang maluwalhating sibilisasyon. Ang kanilang mga mana at lihim na kaharian ay kumalat sa buong fan universe. Ang dahilan kung bakit nahulaan niya ito ay ang Heaven's Legacy Race ay dahil mayroong impormasyon tungkol sa kanila sa mga alamat ng Pirate Emperor. Tila, ang Pirate Emperor ay minsang nakahanap ng isang lihim na kaharian ng Heaven's Legacy Race. Ang tao, bata, at pusa ay dahan-dahang naglakad patungo sa berdeng harang. Hinaranggan ng berdeng harang ang lahat ng tubig at nilalang mula sa labas ng mundo. Bagamat si Zhao Feng at ang kumpanya ay maaaring magkaroon ng lakas na dumaan, hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ang Heaven's Legacy Race ay nireranggo sa nangungunang tatlong ng mga maalamat na karera. Kahit na ang kasaysayan ng lahi na ito ay nawala sa panahon, sila ay nagkaroon pa rin ng malaking epekto sa kasalukuyang araw. Halimbawa, ang walang limitasyong mga bangka sa karagatan, mechanical automatons, zone teleportation arrays. Lahat sila ay naiwan ng sibilisasyon ng Heaven's Legacy Race. Meow meow. Ang maliit na magnanakaw na pusa ay iwinagayway ang array flag at tumungo sa isang tiyak na direksyon. Hindi nagtagal ay nakita ni Zhao Feng ang isang nakabukas na itim na bakal na pinto gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Ang pinto ay 12 ng yarda ang taas, at 2 hanay ng mga mechanical guard ang nakatayo sa pasukan. Hindi ka panipaniwala, may kumikinang na pulang ilaw sa kanilang mga mata, at tumingin sila kay Zhao Feng ng may pag-iingat. Ito ay isang nakalimutang lungsod ng Heaven's Legacy Race. Tinatanggap namin ang mga bisita mula sa malayo. Nakasuot ng armor ang nangungunang guard at may hawak na higanteng talam. Ngunit may kabayaran ang pagpasok sa lungsod. Dagdag ng gwardya, at si Zhao Feng at ang batang demigod ay hindi napigil ang magpakita ng kakaibang hitsura. Ang lahat ng mga automat na ito ay may sariling katalinuhan at maaaring makipag-usap sa mga tao. Walang nakitang palatandaan ng buhay si Zhao Feng sa kanyang God's Spiritual Eye. Bayaran sa pagpasok. Sumenya si Zhao Feng sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naglabas ng isang tumpok ng middle grade primal crystal stones at ibinigay ito sa gwardya. Ito ay hindi sapat. Kinuha ng gwardya ang middle grade primal crystal stones at umiling. Meow meow. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang mga paa at nagsimulang makipagtawaran sa gwardya. Nakakaloka ang entrance fee. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nag-abot ng isang grupo ng mga high-grade primal crystal stones, ngunit umiling pa rin ang gwardya. Hindi ito kahit isang ikasampu ng halagang kailangan. Walang nagawa si Zhao Feng kundi ibigay ang malaking halaga ng primal crystal stones. Walang emosyon ang gwardya at nananatili lang sa rules. Dahan-daang itinaas ng gwardya ang kamay pagkatapos kunin ang primal crystal stones. Mga bisita mula sa malayo, mangyaring pumasok sa lungsod. Halos imulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Ang mga automaton na ito ay halos parang mga magnanakaw. Kailangang malaman ng isa na ang primal crystal stones na ibinigay niya ay sapat na para makabili ng ilang earth grade na armas. Meow meow. Inalis ng maliit na pas ang magnanakaw ang Ghost Corpse Cursed Array at pinona ang daan sa mga sinaunang bakal na pinto. Wala ni isa man sa mga guard ang pumihil sa kanila. 3 kagalang-galang na panauhin, bawal kang sirain ang anumang pampublikong gusali sa lungsod o pumasok sa mga ipinagbabawal na lugar. Kung gagawin mo,
itataboy ka palabas ng lungsod at posibleng mapatay namin. Babala ng gwardya na may higanteng talam, at tumanggo si Zhao Feng bilang pagsang-ayon. Ayon sa pagsusuri ng kanyang God's spiritual eye, ang lakas ng bantay na may higanteng talam ay sapat na upang karibal ang isang hari. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga gwardya na tulad nito ang umiral sa lungsod? Magkakaroon kaya ng mga mas malakas. Total, ang gwardya na ito ay tagapagtanggol lang ng pasukan. Ang mga yapak ni Zhao Feng ay tumunog sa mundo sa ilalim ng dagat. Nakikita niya ang isang grupo ng mga sundalo sa bawat hakbang niya. Walang aura ng buhay dito. Inilibot ni Zhao Feng ang paligid gamit ang kanyang God's spiritual eye at wala siyang nakitang aura ng buhay. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay labis na nasa sabik at nanguna habang naghagis ito ng ilang tansong barya sa hangin. Dumaan sila sa maraming matataas na gusali sa daan. Ang ilan ay maaaring makapasok habang ang iba ay may mga gwardya. Sa wakas ay nagsimulang bumagal ang maliit na pas ang magnanakaw nang makarating sila sa isang bukid na may kulay pilak na sahig. May isang fountain sa gitna, at may mahinang musika na nagpasikip sa kaluluwa ng isang tao. Meow. Tumalon ang munting pas ang magnanakaw sa isa sa mga kalapit na tindahan. Ito ay isang nakalimutang lungsod na mayroon pa ring hitsura ng nakaraan, at patuloy pa rin itong gumagana hanggang ngayon. May mga automaton na naglilinis sa mga lansangan. Pumasok ang maliit na pas ang magnanakaw sa isang tindahan na puno ng mga libro. Mga bisita mula sa malayo, ano ang maitutulong ko sa inyo? Tanong ng isang slim na babaeng automat na may matamis na boses at mabait na ngiti. Namula ang mukha ni Zhao Feng. Anong uri ng kakaibang lungsod ito? Ang mga automat sa sinaunang lungsod na ito ay mas mahusay kaysa sa mga nasa labas ng mundo. Meow meow. Ikan-away ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito at nagsimulang makipag-usap sa babaeng automat. Pagkatapos ay ipinagpalit ng maliit na pas ang magnanakaw ang isang middle grade na primal crystal stone para sa isang mapa. Ang presyo ay mas patas kaysa sa entrance fee. Nakita ni Zhao Feng na ang mapa na ito ay naglalaman ng layout ng buong lungsod, at kapag tiningnan niya ang bawat lugar, lalabas ang impormasyon tungkol sa mga lugar. Ayon sa impormasyon, mayroong isang sinaunang tindahan ng laruan, isang tindahan ng pagkakakilanlan, isang tindahan ng mekanismo, at isang tindahan ng mga materyales sa malapit. Napatingin si Zhao Feng sa mapa. Nasa lugar na ito ang lahat ng mayroon ang Void Ocean Spiritual Palaces at higit pa. Ang lahat ng mga gusali ay may mga automaton sa loob. Meow. Tumalon ang munting pas ang magnanakaw sa isang malaking gusali. Sinabi ng mapa na ito ay isang panday na tore, na pangunahing nakatuon sa paglikha at pagpapalakas ng mga armas. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Sabi ng isang malaking automat na may hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay nag-swipe ng kanyang paa at lumitaw ang isang misteryosong maitim na punyal. Nagliwanag ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na automat habang kinuha nito ang Shadow Kill Imperial Dagger at sinimulang suriin ito. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lamusong sa sinaunang metal na singsing at naglabas ng ilang mahahalagang materyales at malalaking halaga ng primal crystal stones. Para magdagdag ng namang effect sa sandata na ito ay mangangailangan ng ilang materyales. Maaari mong bilhin ang mga ito sa tindahan ng mga materyales sa tapat dito. Sabi ng automaton blacksmith. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumakbo patungo sa tindahan ng mga materyales. Makalipas ang ilang oras, kasama ang mga tunog ni Ding at Shu. Kinuha ng nasa katanghaliang gulang na automat ang Shadow Kill Imperial Dagger mula sa isang misteryosong pugan. Ang init sa Shadow Kill Imperial Dagger ay nagsimulang kumupas, na nagpapakita ng isang madilim na kulay abo na ukit. Subukan ang epekto nito. Naintriga si Zhao Feng. Meow. Ikan-away ng maliit na pas ang magnanakaw ang Shadow Kill Imperial Dagger at marahang hiniwa ang braso ng batang demigod, na nag-iwan ng maliit na bahid ng dugo. Ikaw. Nabigla ang batang demigod. Nagsimulang kumalat ang isang pamamanhid sa braso na naputol, pagkatapos ay kumalat ito sa buong katawan niya. Kinailangan ng batang demigod na mabilis na iikot ang Golden Cone Sacred Body para maalis ito.
Talagang matalino ang Heaven's Legacy race. Labis na nagulat si Zhao Fang. Kahit na ang mga panday na Grandmaster ng 3 star na superpower ay walang kakayahang magdagdag ng numbing effect sa isang maalamat na sandata tulad ng Shadow Kill Imperial Dagger sa loob lamang ng ilang oras. 3 kagalang-galang na panauhin, mayroon pa bang iba pang mga sandata na kailangan mong palakasin o likhain ko? Sabi ng Grandmaster ng panday sa mainit na tono. Matagal nang walang bisita, at araw-araw nauubos ng kanyang tindahan ang Primal Crystal Stones. Maaari mo bang tingnan ang sandata na ito? Nagsimulang mabuo ang isang Ice Blue Spear mula sa palad ni Zhao Fang. Isang sandata na may mga elemento ng yelo, tubig, at kidlat. Ranggo ng 3 armas na napinsala ng husto at bahagi lamang ng orihinal na kakayahan nito. Pagkatapos itong maayos, ang lakas ng lamig nito ay maaaring tumaas ng 80% at magagawa itong maging defensive ice armor, isang ice dragon, at iba pang mga estado. King of Gods, Kabanata 712. Heaven-defying faction. Pagkatapos nitong maayos, ang lakas ng lamig nito ay maaaring tumaas ng 80%, at ito ay magagawang maging isang defensive ice armor, isang ice dragon, at iba pang mga estado. Nang marinig ang sinabi ng panday ay nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang, at ipinakita niya ang isang masayang ekspresyon. Palagi niyang nararamdaman na matagal nang nasira ang Ice Imperial Spear, ngunit hindi niya inaasahan na, pagkatapos ayusin, ang Ice Imperial Spear ay magagawang mag-transform sa iba't ibang estado. Kung iyon ang kaso, ang depensa ni Zhao Fang ay magiging mas malakas. Palakasin mo ito. Tiyak na nagbayad si Zhao Fang. Marami siyang materyales ng elemento ng yelo. Pagkatapos ng lahat, kumuha siya ng maraming mapagkukunan mula sa Purple Saint Ruins, Demigod Forgotten Garden, at mga samsam ng digmaan mula sa maraming hari. Napangiti ang Grandmaster habang kinuha ang malaking halaga ng Primal Crystal Stones. Kahit na nasaktan si Zhao Fang sa presyo, ito ay mas mura dito kaysa sa pagkuha ng mga panday sa labas ng mundo. Nahigitan ng sibilisasyon ng Heaven's Legacy race ang maaaring isipin ng mga tao, at hindi maiwasan ni Zhao Fang na maalala ang impormasyong nabasa niya tungkol sa Heaven's Legacy race. Ang Heaven's Legacy race ay isang humanoid na lahi na hindi malakas, at hindi rin malakas ang kanilang bloodline. Sa mga tuntunin ng pakikipaglaban, maaaring hindi nila matalo ang isang normal na tao, ngunit sila ang pinakamatalino. Dahil sa kanilang pagkamalikhain at katalinuhan, tumangala ang iba sa kanila, pati na ang ancient race. Ang lungsod ng Heaven's Legacy race ay naglalaman ng mga hindi kapanipaniwalang bagay, at ang iba ay napabuntong hininga lamang kapag nakita nila ang mga ito. Sa pag-iisip ngayon, naisip ni Zhao Fang na sulit ang entrance fee. Makalipas ang 1 oras. Ding! Ding! Bam! Ang panday na automat ay naglabas ng isang malamig na asol na sibat mula sa mahiwagang hurno. Sa pagkakataong ito, mas mabilis pa ito kaysa sa gamit ng maliit na magnanakaw na pusa. Kinuha ni Zhao Fang ang Ice Blue Spear, at naramdaman niya ang lakas ng lamig nito. Weng! Ang Ice Blue Spear ay tila naging likido at bumuo ng defensive icy armor sa kanyang katawan. Ang ice armor ay naglabas ng malamig na aura na maaaring mag-freeze ng anumang nilalang sa loob ng ilang milya. Hanggat isinusuot ni Zhao Fang ang armor na ito, sino man sa ibaba ng Void God Realm ay hindi makakalapit sa kanya. Ang Ice Cold Armor ay naging 2 Ice Dragon na nakapaligid kay Zhao Fang at napunta sa ilang nakakasakit na posisyon. Sa kabutihang palad, ito ang sinaunang lungsod ng Heaven's Legacy race, at ang lamig ay hinihigop ng hindi kilalang kapangyarihan. Hindi masama, hindi masama. Labis na nasisiyahan si Zhao Fang habang pinagsama niya ang sibat sa kanyang bloodline. Ang batang demigod ay nanunood ng may inggit, ngunit sa ngayon, mayroon siyang limitadong halaga ng Primal Crystal Stones at wala siyang kayang bilhin. Lumabas sa shop ang tao, bata, at pusa. Meow meow. Kinuha ng maliit na pas ang magnanakaw ang mapa at sinimulang suriin ito kasama si Zhao Fang. Ang lungsod ay mayroon pa ring ilang makapangyarihang bagay mula sa nakaraan, at kinailangan ni Zhao Fang na gamitin ito ng husto. Ang 10,000 Blood Palace ay maaaring magbigay ng mga bloodline at palakasin sila. Maaaring palakasin ng Well of Demonification ang battle power ng mga alagang hayop.
Ang array tower ay nagsusuklay ng mga arrays at pamamaraan para pagandahin ang mga ito. Ang Divine Techniques Palace ay nagbebenta ng mga diskarte at sumasagot sa mga tanong tungkol sa paglilinang. Dama po ang tingin ni Zhao Feng sa ilan sa mas magagandang lugar. Kung ikukumpara sa mga ito, ang tindahan ng Panday ay isang normal na tindahan lamang. Ang mas magagandang lugar na ito ay may mga hindi kapani-paniwalang kakayahan. Ang 10,000 Blood Palace ay maaaring direktang magbigay ng mga bloodline. Malamang, sinaliksik ng Heaven's Legacy Race ang pinagmulan ng 10,000 Ancient Races bloodlines at sinubukan pang kopyahin ito. Bulong ng batang si Demigod, at ang mga alamat ng Heaven's Legacy Race ay napatunayan sa lungsod na ito. Ang Heaven's Legacy Race ay maaari pang magbigay ng mga bloodline ng 10,000 Ancient Race. Hindi makapaniwala si Zhao Feng, pagkatapos ay pumasok sa 10,000 Blood Palace na may pagkamausisa. Ang 10,000 Blood Palace ay napakalaki. Mayroon itong 50 o 60 palapag. Ang bawat palapag ay naglalaman ng mga lawa na gawa sa dugo, at may mga tubo na umaabot kung saan-saan. Mahal na panauhin, gusto mo ba ng bloodline, o gusto mong palakasin ang sa iyo? Isang matikas na babae na nababalutan ng kulay dugo na liwanag ang ngumiti habang nakatingin kay Zhao Feng at kasama. Tiningnan siya ni Zhao Feng gamit ang kanyang God Spiritual Eye at nakita na ang babae ay wala ring anumang palatandaan ng buhay. Magkano ang halaga para makakuha ng bagong bloodline? Tanong ni Zhao Feng. Depende kung anong uri ng bloodline ang gusto mo. Marahang tinapik ng eleganteng babae ang kanyang kamay, at lumabas ang isang screen na may libu-libong iba't ibang bloodline. Maaari mo bang ibigay ang mga bloodline ng 10,000 Ancient Races? Ranong ni Zhao Feng. 10,000 Ancient Races bloodlines. Hihihi, yan ang top bloodlines of the world at sobrang mahal. Nakolekta namin ang mga bloodline ng 300 iba't ibang lahi, na maaaring ilipat sa iyo. Inabot ng eleganteng babae, at agad na ipinakita sa screen ang 10,000 Ancient Races bloodlines. Kaya mo talaga. Si Zhao Feng at ang batang demigod ay natigilan. Siyempre, ang mga bloodline sa screen ay pangunahing nirerango sa daan-daan o libo-libo. 4 o 5 karera lang ang nirerango sa nangungunang daan, kabilang ang bloodline ng Heaven Sun Battle Race. Karaniwang kailangan ang pahintulot para makakuha ng isa sa 10,000 Ancient Races na bloodline, ngunit ngayong wala na ang may-ari ng lungsod at ang lungsod ay nangangailangan ng Primal Crystal Stones para gumana, walang pahintulot ang kailangan. Paliwanag ng eleganteng babae. Nagkatinginan si Zhao Feng at ang batang demigod. Ito ang mga bloodline ng 10,000 Ancient Races. Gayunpaman, inikat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga presyo. Ang presyo para sa bloodline ng Heaven Sun Battle Race ay nagkakahalaga ng higit sa lahat ng mayroon si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay nirerango sa nangungunang 100. Ha! Ito na ang presyo pagkatapos ng 50% discount. Kaninong kasalanan ang lungsod na ito na nawalan ng mapagkukunan ng enerhiya? Nanlumo ang babae. Hindi mo ba kayang gawing mas mura? Si Zhao Feng ay labis na naantig sa mga bloodline ng 10,000 Ancient Races. Ang kanyang eye bloodline ay nagbigay lamang sa kanya ng medyo basic mixture ng bloodline power. Talagang mahal ang mag-transplant ng bloodline, ngunit kung mayroon ka ng bloodline at gusto mong palakasin ito sa antas ng isang 10,000 Ancient Races bloodline, ang presyo ay maaaring 1/3 o kahit 1/5 ng paglipat ng bloodline. Sabi ng babae. Sige. Subukan natin. Tumanggo si Zhao Feng bilang pagsang-ayon. Kailangan muna nilang suriin ang kanyang bloodline bago ito palakasin. Hindi nagtagal ay umupo si Zhao Feng sa harap ng isang kakaibang makina na may maraming braso, at tinusok ng makina ang isang karayom sa katawan ni Zhao Feng. Pag-detect ng hindi kilalang bloodline, hindi mapalakas. Isang tunog ang nagmula sa multi-armed machine. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Nakalimutan niya na ang kanyang eye bloodline ay itinuturing na isang uri ng espesyal na linya ng dugo. Pag-detect ng bloodline ng mga inapo ng Ancient Ice Water bloodline, isang Dragon-type bloodline at Ancient Race bloodline. Maaari itong palakasin sa Mystic Ice Scaled Race, na nirerango sa ika-80. Dahil mayroon kang matibay na pundasyon ng bloodline at isang bahagyang pundasyon ng isang Ancient Race,
ang presyo ay magiging 1/10 lamang ng paglipat ng isang linya ng dugo. Ang matikas na babae ay nagpahayag ng kakaibang ekspresyon habang sinabi niya kay Zhao Feng ang buod. Hindi niya maiwasang ma-curious kung ano ang eye bloodline ni Zhao Feng. Kahit na ang multi-armed na makina ay hindi ito natukoy. Higit pa rito, mayroon pa siyang pundasyon ng bloodline ng isang sinaunang lahi. Kung handa kang magbigay ng pinagmumulan ng eye bloodline, maaari kong palakasin ang iyong bloodline ng librera. Isang nagniningas na tingin ang lumitaw sa mga mata ng eleganteng babae. Hindi, salamat na lang. Agad na umiling si Zhao Feng. Bakit niya ibibigay sa iba ang sikreto ng kanyang God spiritual eye bloodline? Gusto mo bang palakasin ang bloodline mo sa Mystic Eye Scaled Race? Ang bloodline ng lahi na ito ay dodoblehin ang lakas ng bloodline mo at triple ang depensa mo. Sabi ng matikas na babae. Oo, pagsang-ayon ni Zhao Feng habang ang batang demigod ay nanonood ng may selos. Maaaring hindi kayang bayaran ni Zhao Feng ang presyo ng paglipat ng buong bloodline, ngunit dahil ang pundasyon ng kanyang bloodline ay malapit na sa 10,000 ancient races, ang presyo ay 1/10 lang. Gayunpaman, kahit na iyon ay nagkakahalaga kay Zhao Feng ng malaking presyo. Sa wakas, ginugol ni Zhao Feng ang halos kalahati ng kayamanan sa loob ng kanyang sinaunang metal na singsing at nakaramdam ng sakit sa halaga. Matapos bayaran ang presyo, dinala si Zhao Feng sa isang kabaong sa ika-45 palapag. Ang kailangan mo lang gawin ay matulog ng isang araw at isang gabi. Sabi ng matikas na babae, at isang kakaibang asol na bloodline ang sumasakop sa bloodline ni Zhao Feng. Kasabay nito, 12 ng mga karayom ang tumusok sa katawan ni Zhao Feng at sa kanyang mga acupuncture point. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naglaro ng Shadow Kill Imperial Dagger at naghintay kasama ang batang demigod. Paglipat ng bloodline ng 10,000 ancient races. Ito ay lumalaban sa langit, isang kapalaran na maaaring hindi matagpuan sa 12 milenya. Napabuntong hininga ang batang demigod. Mula sa kanyang pananaw, ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay hindi mabibili. Kung hindi sila pumasok sa lihim na kaharian na ito ng Heaven's Legacy Race, hindi nila magagawang makakuha o magpapalakas ng isang bloodline sa antas ng 10,000 ancient races gaano man sila kayaman. Higit pa rito, lumalakas ang bloodline ni Zhao Feng sa bloodline ng Mystic Eye Scaled Race, na nasa ika-89 na pwesto. Ang ranggo ng bloodline na ito ay mas mataas pa kaysa sa Heaven Sun Battle Race. Sa mga bloodline na maaaring mapili dito, ang Mystic Eye Scaled Race ay nireranggo sa top 3. Maaari ko bang tanungin kung nagtagumpay o hindi ang Heaven's Legacy Race's Ancient Race Revival Plan? Nagtataka na tanong ng batang si Demigod. Ang Heaven's Legacy Race ay ang pinakamatalino at pinakamalikhaing lahi sa mundo. Sinabi ng mga sinaunang talaan na ang karerang ito ay may hindi mabilang na mga plano, at ang ilan sa mga pinakatanyag ay ang Time Machine Plan at ang Ancient Race Revival Plan. Ang mga planong ito ay puno ng ambisyon. Ang layunin ng Time Machine ay maglakbay sa panahon at baguhin ang takbo ng kasaysayan, pati na rin makakuha ng walang limitasyong mga mapagkukunan. Para magawa ito, sinubukan ng Heaven's Legacy Race na makuha ang Light Race, na nagdulot ng pagkawasak na maaaring sumire sa buong sibilisasyon. Ang Ancient Race Revival Plan ay upang subukang makuha ang bloodline ng ancient lahi. Nagulat ang matikas na babae. Alam mo ba talaga ang tungkol sa planong iyon? Alinmang paraan, iyon ang sikreto ng Heaven-defying faction ng Heaven's Legacy Race, kaya wala akong alam tungkol dito. Heaven-defying faction. Gaya ng naisip ko, nang inig ang puso ng batang demigod, at siya ay naging labis na nasasabik. Halos nahawakan na niya ang mga lihim ng mga alamat. Kahit na ang Heaven's Legacy Race ay isang species, mayroong dalawang paksayon sa gitna nila. Ang isa ay ang Heaven-defying faction at ang isa ay ang Sage faction. Ang Heaven-defying faction ay kilala rin bilang ang ambisyosong paksayon na lumaban sa langit. Gusto nilang kopyahin at kontrolin ang pinakamakapangyarihang mga bloodline sa mundo, samantalang ang Sage faction ay gustong sundan ang langit at suportahan ang langit at lupa. Kung tama ako, ito ay isang lihim na lungsod na naiwan ng Heaven-defying faction. Kumislap ang mga mata ng batang demigod.